Ganito po pala mga kampanya si VP Sara mga kababayan. Ito po yung compilation ng mga campaign videos niya na nag-trending po sa social media. No? So, pinagsama-sama po sa video ito. Panoorin po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito po. Unang-una, sobrang laki ng leeg niya. Parang buga! Naiipit na yung boses niya. Mr. Speaker! Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumuka ang ilagay ninyo sa kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ng siyudad ng Maynila? Di ba ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa siyudad ng Maynila? Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan ang, kita nyo, nasaan ang bansa natin ngayon? Sa kangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala si BBM. Hingi ako ng patawad. Hinihingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Nanguli na to. Tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala pa. Ay, sakit sa ulo. Magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 na? Lalo na. Bigas ang dito palitan. Ilang kilo? 5 kilo. So, magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. Sabi ko, maasabi yung presyo ninyo. Tapos nung, ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingin ninyo.
Grabe mga kababayan, narinig niyo po ba yung narinig ko? Kasi sa pagkakaalala ko po, sinabi niya na nasa kangkungan na po yung bansa natin ngayon. Ano? Yun po yung isa sa pinakamatinding hindi ko makakalimutan sa mga sinabi niya na nasa kangkungan na daw ang bansa po natin. Sinasabi niya yan sa harap po ni Senator Amy Marcos. Kaya dapat tayo mga Pilipino, magtulong-tulong po tayo, tulungan po natin ng gobyerno, ang ating bansa na paunlarin ang bansa natin para hindi po sila sige, diretsahan na. Para mapahiya sila sa sinasabi nila na nasa kungkungan ng bansa natin, na hindi na maganda yung nangyayari sa bansa natin. Magtulong-tulong po tayo na paunlarin ng bansa natin, tulungan po natin ng gobyerno para hindi po sila ang manaig or manalo, no? Ipahiya po natin yung kanilang narrative na hindi maganda ang nangyayari sa bansa, na nasa kungkungan na tayo. Yan po ay labanan po natin, ano? Ipakita natin na magtatagumpay ang bansa natin. Sa 3 huling taon na nalalabi kaya PBBM, tulungan po natin siya, magtulong-tulong po tayo na iangat ang bansa natin. Bukod po doon, narinig ko rin na sinabihan niya na parang may congressman siya na tinutukoy na malaki ang liig, at tapos parang ini-imitate niya yung boses ng congresswoman or congressman, iniipit ni BP Sara yung boses niya para yata i-imitate yung boses ng congressman or woman na iyon, Ang sa akin lang, hindi ba considered body shaming yan, yung sinabihan na malaki ang liig? Hindi po ba, kung maalala nyo, merong isang tumatakbo sa Congress din, sa House of Representatives na pinatawag ng COMELEC dahil meron pong ginawang body shaming. So, applicable ba yung COMELEC rule na iyon sa isang nangangampanya? Si BP Sara kasi hindi kandidato, nangangampanya lamang siya. Pero, in my opinion, may sinabi po siyang can be considered as body shaming. Sinabihan niya na malaki ang liig, tapos ini-imitate niya yung boses, So parang panlalait pang-iinsulto. Tapos sabi pa niya, tinawag niya yung congressman na parang kinakandidato nila, na parang sabi niya, itong mukhang ito ang ipanalo. Something like that, non-verbatim. So sabi ko, itsura na ba ang pamantayan ngayon ng dapat iluklok sa ating gobyerno? Hindi ba dapat ibida nyo na lang sana? Ibida nyo na lang sana yung plataforma, yung plano at galing at background ng mga kandidato nyo. Kesa sa panlalait, body shaming, at parang mga immature. Kasi, nung nanonood ako niyan, sabi ko parang ginagawa namang bata ni BP Sara yung mga nanonood sa kanya. Nagbabata-bataan siya ng boses, iniipit niya, tapos yung mga patutsyada niya. Sabi ko sa sarili ko, kung ako ang isa sa aktual na nanonood doon, kung ako ang isa sa aktual na nanonood doon sa venue na yon, mararamdaman ko na parang akong niloloko or binobobo, Parang ginagawa akong bata. Nandun ako para marinig ko yung mga gusto nyong gawin para sa bansa, yung plano nyo, yung plataforma. Hindi para makarinig ng mga body shaming, ng magbabata-bataan na boses, hahagalpak sa stage. Pero yung mga tao, maririnig mo, tuwan-tuwan sila, palakpakan sila, hiyawan sila. Ganun ba talaga tayo mga Pilipino na bentang-benta sa inyo yan? Sa bagay, wag nating isama yung sarili natin, Ayokong isama ang sarili ko, hindi kasi bumebenta sa akin yung mga ganyang style ng pangangampanya. Pero sa kanila, ganyan ba talaga sila na bumebenta yung ganyang uri ng pangangampanya na para namang naglolokohan, ginagawang bata yung audience, nagbabata-bataan yung nagsasalita, tapos parang binobobo nyo ang isa't isa, Tapos sasabihin nyo, ganito na nasa kangkungan na ang bansa natin. Pero kayo, ano ba yung binibida nyo? Ano ba yung nagawa nyo para sa bansa? Ano ba yung plataforma na kaya nyong ibida? Hindi yung puro ganyan na parang naglolokohan Sa bagay, ganyan talaga siguro yung style nila, sa pangangampanya. In my opinion po talaga, parang binobobo po ang audience, Nagpapaka-immature, nagbabata-bataan, and yung mga audience naman, enjoy na enjoy, Tuwan-tuwa. At nagpapalakpakan pa. Dapat hindi po tayo ganun, Sa akin lang naman, unsolicited advice. Sana, asamin natin yung mga pagsasalita na may substance, yung pinapahayag kung ano yung plano, plataforma, kung ano yung gustong gawin sa bansa, kung paano gagawin yung mga gustong gawin sa bansa. Yung makabuluhang pangangampanya, makabuluhang pakikipag-usap sa mga Pilipino. Hindi yung joke-joke, Hindi yung parang ginagawa kayong joke, ginagawa kayong katawa-tawa, natatawanan kayo dyan, So nakaka-disappoint po, nakakadismaya. At nakikita ko na parang mas maraming Pilipino ang ganyang tuwan-tuwa sa ganyang sistema, sa ganyang style ng pangangampanya,
na may kasamang body shaming, panlalait, at paghila pababa sa kasalukuyang gobyerno. Kaharap pa mismo yung kapatid na senadora ng Pangulo. Sabi ko talaga namang, ewan ko na lang, mga kababayan, yung pang sinasabi niya about vote buying, no? Sa pagkakaunawa ko, parang sinasabi niya na parang maliit po yung bentahan ng boto ng mga taong naandoon sa lugar na yon, Pwede niyo balikan yung video, no? In my understanding and opinion, parang sinasabi niya na dapat taasan or maliit yung bentahan ng mga taong naandoon patungkol sa kanilang pagbebenta ng boto. Yun po yung pagkakaunawa ko, no? I may be wrong, pero yung po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya. Pwede niyo pong balik-balikan yung video. And pwede niyo pong hanapin yung actual na video na mas mahabang version. Ito po kasi ay mga compilation ng mga nag-viral na video ng pangampanya ni VP Sara sa Manila, no? So nakakadismaya. Una sa lahat, dapat tignan niyo ng COMELEC, no? Parang foul yan parang mali yan Pangalawa, pagdating sa vote buying, dapat wala nang kwento-kwento patungkol dyan. Isa lang dapat ang sasabihin dyan. Bawal yan, hindi dapat yan tinotolerate, at hindi dapat yan ibinebenta yung boto, no? So, wala Maraming taong pumapalakpak, maraming taong humahanga at tuwan-tuwa sa ganyang uri or style ng pangampanya. So, mukhang matagal-tagal pa. Kung sakaling mga ganyang uri ng botante ang mamamayagpag, no, at magwawagi kada eleksyon sa Pilipinas, na yung, in my opinion, pasintabi na po, sorry, pero ito po talaga yung tingin ko sa mga ganyang uri ng botante. Immature at sa tingin ko walang pangarap para sa Pilipinas. At kapag palaging sila ang nangingibabaw, nagtatagumpay na mamayagpag kada eleksyon, mukhang matatagalan pa bago natin masilayan ang totoong bagong Pilipinas na may kulay rosas na bukas, mga kababayan, no? So baka pare-pareho na tayong wala dito sa Pilipinas, sa mundo. Hindi pa natin nakita yung bagong Pilipinas, yung kulay rosas na bukas na inaasam natin pare-pareho. Kung palaging mga immature at mga parang mga walang pakialam kung ano ba ang mga uri ng kandidatong iboboto nila. Kasi parang mas gusto lang talaga nilang iboto yung mga ganyan, no? Lokohan, insultuhan, asaran sa kampanya, no? Kasi talaga namang wala binabata, binobobo, at parang naglolokohan lamang po, no? Para sa akin, ang daming red flag. Sana man lang asamin po natin na marinig sa kanila, sa ating mga kandidato, kung ano yung gusto nilang mangyari sa bansa, kung paano nila gagawin ang kanilang mga plano, ang kanilang mga plataforma, no? Sana ganun. And kailangan po talaga nating itaas, no, ang level ng ating edukasyon, at dapat magkaroon talaga ng voters education para sana mabahagian natin ng mga kababayan natin na dapat hindi tayo nagsasettle sa mga mediocre, sa mga ganyang style, paandar. Dapat sa real talk tayo at sa totohanan at sa matinong usapan, dahil bansa po natin ang nakasalalay kada may eleksyon. And sana po wag nating palakpakan yung mga nanlalait, yung mga nagbabody shame, at saka yung mga nang-iinsulto. Hindi naman po yun tama hindi yun nakakatuwa. Dapat hindi po natin pinapalakpakan yun. Dapat sa mga politiko or mga kandidatong gumagawa ng ganun, iparamdam natin na tayo dismayado sa kanila, tayo turn off at disappointed, na tayo hindi susuporta or boboto sa kanila kung ganun ang estilo nila at kung ganun ang kanilang pamamaraan ng pangampanya. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan sa mga pinagsama-samang viral video ng kampanya nila VP Sara dyan sa Manila? Ano pong opinion nyo dyan at reaction nyo? Ibahagi nyo po sa comment section, babasahin ko po yun isa-isa, binabasa ko po ang inyong mga komento. At sana po malike yung video natin, magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.